Pinaninindigan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang rekomendasyong kasuhan si late Representative Martin Romualdez. Wala raw siyang pangamba dahil may ebidensya laban sa dating speaker. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakabase sa ebidensya ang pagrekomenda ng DPWH na kasuhan na si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Secretary Vince Dizon, tinanong kasi ni Senator Cheese Escudero kung may pangamba bang naramdaman si Dizon tungkol dito. Sa plenary debate ng Senado, pinayagan si Dizon magsalita alinsunod sa hiling ni Escudero. Sa halip na budget sponsor ang sumagot ng mga tanong nito. Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta. Kahit na sino pa po ang pwedeng maisama, basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Una nang nagbabala si Escudero na posibleng nasa likod ng di umano'y diversion ng issue sa flood control scandal si Romualdez. Nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Nadawit din si Escudero noon sa kanyang di umano'y ham and cheese insertions na una nang ibinalita ng Billionario News Channel. Pinabulaanan ito noon ni Escudero habang kinwestiyon kung bakit hindi nasasangkot ang mga taga-kamara. Anya, alam daw niyang hindi naging madaling desisyon para sa Pangulong idawit ang kanyang pinsang si Romualdez, pero nanindigan pa rin itong wag ilihis ang issue sa flood control scandal. Si Romualdez ay di umano'y isa sa mga tumanggap ng kickback sa infra projects na isiningit sa national budget. Inilantad din sa plenary debate na sa 421 suspected ghost projects ng DPWH mula 2018 hanggang 2025. Ang peak o tuluyang pagtaas ng bilang nito ay nangyari noong 2023 at 2024. Vina-validate pa rin ngayon ng ahensya at ng ICI ang mga proyekto. Sabi ni Finance Committee Chair Win Gatchalian, magagamit pa rin ang 2025 budget ng ahensya hanggang 2026. Valid pa ho until 2026. Ang obligation rate po nila is 76%. Ang disbursement po is about 49%. So yung mga hindi ho nagastos nila valid will be until 2026. Gustong siguruhin ni Escudero na hindi na naman magiging maanomalya ang DPWH budget for 2026. Nagkaroon na ngayon ng ahensya ng reshuffling ng district engineers at pagbaba ng costing ng mga materyales ng mga proyekto, mapa-bridges, roads at kahit flood control. Nasa up to 50% daw ang ibinaba ang project cost. Nasa mahigit kumulang 255 billion pesos ang tinanggal sa 2026 budget ng DPWH kasunod ng flood control scandal. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.